Isa na namang panibagong araw para kay Laika. Ito ang araw na nakatakda sa kanyang plano upang tunguhin ang maliit na bayan ng San Luis na matagal nang usap-usapan sa kabilang bayan. Dahil papalapit na ang buwan ng Nobyembre, isang buwan na tamang-tama sa kanyang isinulat na artikulo para sa kanyang promosyon. Ayon sa mga taong nakatira sa lugar ng bayan ng San Luis ay may isang lumang bahay na matagal nang kinatatakutan at abandonado roon. Subalit si Laika ay isang matapang na tagapagbalita na walang kinatatakutan at walang pinaniniwalaan na kahit na anumang elemento sa mundo. Multo? Aswang? Engkanto? Hindi naman totoo lahat ng mga yan. Nasa isip lang yan ng mga tao. Bulong ni Laika sa kanyang isipan, kaya't nang magtakip silim, ay sinimulan na niyang tunguhin ang isang bayan ng San Luis upang mapuntahan na niya ang isang lumang bahay. Habang papalapit siya sa bahay ay naramdaman niya ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat. Nagdala siya ng flashlight upang gawing tanglaw, subalit hindi nito lubos maalis ang kabang nararamdaman niya. Ang pinto ng bahay ay bahagyang nakabukas kaya't pumasok na lamang siya sa loob. Ang loob ng bahay ay puno ng alikabok at mga sapot ng gagamba, palatandaan na matagal nang walang nakatira rito. Mga pader ay may mga lumang larawan ng mga taong hindi niya kilala, at ang mga mata ng mga ito ay para bang nakatingin sa kanya saan man siya magpunta. At sa sulok nito ay may nakita siyang hagdang bakal na lumalabas patungo sa itaas, kaya't agad niya itong nilapitan upang umakyat patungo roon. Sa itaas, nakita niya ang isang silid na punong-puno ng mga lumang kagamitan. Ang kisame ay mababa at tila ba may mga kaluskos na nagmumula sa paligid nito. Habang hinahalungkat niya ang mga gamit ay may narinig siyang mga boses na para bang nagmamakaawa at humihingi ng tulong. Nagmamadali niyang hinanap ang pinagmulan ng mga boses at tunog ng mga ito. At sa sulok, nakita niya ang isang kahon na may mga larawan ng isang masayang pamilya. At sa isang larawan, nakita niya ang isang batang babae na may matamis na ngiti. Subalit sa likod ng mga ngiti nito, mayroon siyang mga mata na puno ng takot. Sa kalagitnaan ng pagsusuri ay biglang nagsara ang pinto ng silid. Ang mga dingding ay tila ba humahampas at ang temperatura ay biglang lumamig. Ilang oras ang lumipas, natagpuan ni Laika ang kanyang sarili na sumisigaw ng tulong at hindi makalabas sa lumang bahay na iyon. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang flashlight ni Laika sa harapan ng bahay na nakakalat rito. Subalit si Laika kailanman ay hindi niya siya nakita pa. Ang bahay ay muling naging tahimik at ang mga tao sa bayan ng San Luis ay mas lalo pang natakot. Hanggang ngayon, ang lumang bahay ng bayan ng San Luis ay nanatiling sira at walang lumalapit rito. Minsan, kapag tahimik na ang gabi ay tila ba may mga boses na maririnig mula sa loob ng bahay. Umaasa na may makakatuklas at makakasagot sa anumang lihim na bumabalot sa loob ng isang lumang bahay.